Okay, the session is now being recorded. So, the topic that I am discussing to now is all about the simulation of electronic circuit. So, ang gagawin natin, we will be trying to simulate yung mga diode. Let's say, magpo-place tayo ng mga components. Okay, so we'll be trying to place a component here. And then we have, uh, let's say, for example, a diode. Pwede tayo pumili dito. All groups, o no? So diode tayo. Ayan. So we can select 1N4001. Okay, so let's say, no? So try tayo ng ano, no? Kung paano kung nare-recall nyo, so mamaya mag-discuss ako ng clipper eh. Okay, halimbawa, ito guys, no? Yan. Tapos magdadagdag tayo ng resistor. Let's say, ang resistor natin is, ayan. Ito, may resistor dito. Resistor. Ay, wala. Okay, wait lang cancel. Resistor. Okay, meron naman dito. So we have, let's say, 1 kilo ohm. Okay, 1 kilo ohm, no? Ito yung mga resistor values natin. Ayan. Okay, so close lang natin ito. Pwede natin itong i-rotate. Ay, mali. I-ano natin. Ayan. Undo. So, click this, then right-click. Rotate 90 degree, no? Then we will connect. Then as well as, we need the supply, no? Kailangan natin na mag-place ng supply. So, component, supply, sources, DC tayo, no? DC power tayo. Okay, DC power source tayo. Okay, so let's say 12 volts, no? Okay, ito yung example lang, no? Or tama, hindi pala, ano, ang gawin natin dito is, kuha tayo ng function generator. Ito yung function generator. Actually, pwede mo itong, ano, no? I-flip. Kung medyo, para ano, you can flip horizontally. Para yung sign, yung positive sign nandito. Okay, then, we will having a uh, connection here ng negative, no? So, yun guys, no? Ah, kung titingnan natin, let me get my ano lang, yung aking panulat. Okay, kung naalala nyo, yung clipper, tapos later clamper naman, no? Lalab naman natin. Tas diode configuration, no? Okay, for example here, no? Ito, let me draw here, no? A circuit here. So ngayon, this is a plus and negative. Now, ang katumbas niyan is closed circuit. So therefore, at positive half, okay, at positive half, meron ka ditong, let's say, VI to, no? Positive VI, no? Uh, is will be your minus the VR, equivalent to 0. To take note, your VR is your VO. Na yun din yung VI mo. Kaya basically, ang makikita natin dapat sa ating, tawag dito, sa ating oscilloscope later, papakita ko sa'yo, dapat nakaganyan. Now, kailan tayo nagkakaroon ng ano?
ng clipping at negative half. Kasi bakit? Kung titingnan mo yung ating negative half, so syempre kung negative siya, ipapalit mo yan, magiging negative VI. Now, dahil negative to, this will be automatically equivalent to a, kung ito ay negative, let's say ito yung ating negative, magiging open circuit yan. So therefore, kapag ganyan, wala tayong kuryente. So wala tayong kuryente. So therefore, zero ang ating magiging VO. So therefore, ito yung makiklip doon sa portion ng, kasi ito yung input natin. Okay, yan yung basically what will happen. No, this will be the output. Okay, now we will try no to use. Ito yung isasuggest ko guys pala by the way na oscilloscope, the Tektronix. Saan ba yun? Tektronix. Yan, Tektronix oscilloscope, no? Kasi ito parang totoo. So, pag magtitingin ka ng oscilloscope here, you will check the output waveform. Pupunta ka dito sa ano. Then, syempre, kailangan natin ng ground. Mag-place tayo ng ground. Okay, ground, no? So, let's say dito yung ground. Okay, tapos, we will be connecting the ground here, no? Okay, let's say, for example, siguro ang gawin natin, kukuha tayo sa first channel. O, dito, ito na yung kukunin natin, no? Now, kapag nakakonekta na yan, try to open this. Okay, no? So, titingnan natin yung ano. Kasi ito, i-on. Pag in-on mo ito, so kinakailangan mo rin i-on to. Now, as you notice, kinakailangan pindutin mo itong channel menu. So, pwede nyo i-adjust. Okay, o kaya ito. Ayun. Tapos, saka natin lalagyan ano. Ngayon, pwede natin increase yung function generator. Ito kasi function gen eh. Lagyan natin 100 para lumaki-laki. No? So, let's say 10 volt. O, lagyan natin ng mga ano. Let's say, ayan, 10 volt. Sige, 10 volt amplitude. So, kapag sinino mo ito mabuti, ito yung half wave. O, di ba ito yun, guys? So, ito yung kanina na mini-measure natin. Ito yun, no? Ito yung ano, guys, no? Kung makikita yung drawing ko, oh, oh, yan din yun. Tuloy-tuloy yan, no? So, every positive map, doon ka lang nagkakasignal. So, yan yung analysis natin. Di ba? So, you can analyze here. So, yan yung mangyayari. So, tuloy-tuloy na ito. Okay, na-clip yung signal natin. Kasi kung titignan natin yung signal, okay, no? Gagamit ako ng channel 2, ah. Gusto ko ito yung gamitin nyo na ano na oscilloscope kasi talaga para kayong nag-actual oscilloscope. So ano ko lang ito, i-stop ko lang para ko connect ako. Okay, so ko connect ako dito sa number 2. Yung 2 naman, yun yung para naman sa ano, para makita ko yung analog signal. Yung acting ano, yung 2 yun yung ano, yun yung input signal. So ko compare natin, so ira-run natin. So i-on mo lang itong channel 2. Ayan. Tapos adjust mo lang ito. Kumbaga yung channel 2, yun yung input signal. Yung channel 1, that would be the output. Okay, so yan yung ibig sabihin dyan sa ating tinatawag na Clipper circuit demonstration. Okay? Sige. So may tanong kayo dyan bago tayo